Kamusta mga kaibigan? Ganito gumastos ng pera ang mga NBA stars. 901 Shelby Drive, looking live. Came up on this side, now they on the other side. Simulan natin kay Ja Morant kung paano niya ginastos ang kanyang pera. Lahat ng gusto ni Ja ay binibili niya. Meron siyang Scat Pack, Aston Martin Vantage at brand new Ferrari Roma. Ikaw ba naman ang may mga coaching ganun? Siguradong hihiramin ito ng mga kaibigan mo para subukang i-drive. Kaya naman nung 23rd birthday ni Ja, naging mapagbigay siya at pumayag siya na gamitin nila ang kanyang $400,000 na Rolls Royce Cullinan. Kaya naman ginamit ito ng mga homies niya buong gabi. Subalit kinabukasan, isa lang ang malinaw kay Ja. Ang buong tropa niya ay parang mga baliw magmaneho. Ibinalik kasi ito ng mga tropa niya sa kanyang garahe na nakalaglag na ang front bumper ng kanyang Rolls Royce. Oo, literal na wasak ang kanyang Rolls Royce. So ano sa tingin nyo? Nagalit ba si Ja? Well, hindi. Dahil nung araw din na yun ay nag-post si Ja sa Twitter at sinabing bumili siya ng backup na Rolls Royce para sa okasyon na yun. Ganun, ibang klase rin talagang tropa to si Ja Morant. Pero mas nakakabaliw kung paano ginastos ni Luka ang kanyang pera. Bumili kasi si Luka ng pinaka-weird na pet, isang horny toad. Me and Luka Jr. want to say give him hell, TCU. I forgot my horny toad in the house, man, so next time I'll bring that. You should have brought Dorian's horse. No, my horny toad. You know what's a horny toad? I don't think I do. Kung hindi pa weird yun para sa'yo, gumastos din si Luka ng $1,000 sa paggawa ng isang statue ng kabayo na may nakalagay na custom Luka 1 na sapatos para sa kabayo ng teammate niya. Ang lupit nung kabayo Pero ang pinakamahal na gastos ni Luka ay noong 2023, bumili siya ng $300,000 na Hellfire Apocalypse aka a tank. How about Luka's new tank truck that he drove to the games yesterday? Dude, this guy, he collects automobiles like I used to collect baseball cards or like people collect sneakers. He has got a collection. Hanep, astig. Parang pang World War III ang sasakyan mo dyan, Luka. Alamin naman natin ang binili ni Lebron. Gumastos lang naman siya ng $6.5 million sa isang relo. Pero ang relong ito ay medyo boring. Wala kasi itong mga diamonds, wala ring sapphires, tapos hindi man lang din ito naging rose gold. Grabe naman yun, bron. Talagang gumastos ka ng 6 million para dun. Isunod natin si Karl Anthony Towns dahil ginastos niya ang kanyang pera sa pagbuo ng isang gaming computer na di mo aakalain. Si Karl kasi ay gamer na simula nung bata pa siya. Kaya nung 2020, kinausap niya ang isang tech YouTuber para ibuo siya ng pinakamalupit na gaming PC. What the hell? Crazy. That is a full-blown contraption right there. Like I was expecting like maybe like 2-3 PC like cases together, man. But it's like a whole art piece thing. At ang gaming computer na ito ay nagkakahalaga ng $20,000. Wow, ang sarap siguro maglaro doon. Mapunta naman tayo kay Jason Tatum dahil bawal niya gastusin ang kanyang milyon. Nung bata pa si Jason, ang kanyang pamilya ay mahirap lang at minimum wage lang ang sweldo. Kaya noong 2017, nung nakuha ni Jason ang una niyang paycheck mula sa NBA, balak niya na sana gastusin ito ng bongga. Pero may isang tao ang pumigil sa kanya, ang kanyang ina. He likes nice watches. Technically, I can't say no, right? But I'm the one that processes all the wires and gets receipts and then insures everything and stuff like that. So he's always coming. I can tell on his face when he walks in my office that
there's about to be a wire. Oh, really? It's just this expression on his face, and I know exactly what it means that I need to send someone some money. He's already picked something out. And when he tells me sometime the price, I'm like, what does this watch do? And he's like, but it's not the Celtic money. So we had a deal before I got drafted that I couldn't spend the money I make from the Celtics, that we had to live off endorsements. And her and my accountant agreed. Tinuturuan lang naman siya ng kanyang ina maging matipid. Pero sa tingin ko ay okay lang naman yun dahil kahit na bawal niya gastusin ang pera niya mula sa NBA, si Jason ay kumikita pa rin ng milyon mula sa kanyang mga endorsement taon-taon at ginagastos niya talaga ito tulad ng $350,000 para sa kanyang Rolls-Royce Wraith, $500,000 para sa kanyang relo at ang kanyang $4 million na bahay na merong basketball court. They didn't know that I would make, as much as I did off the court. So in my mind, I gotta spend that money. All that money, it gotta go. I gotta enjoy it. Tignan naman natin si Ben Simmons dahil gumastos siya ng $19 million ng walang katuturan. Noong summer 2021, napahiya si Ben sa playoffs dahil iyon ang pinakamasamang performance niya sa NBA. Biruin mo, below 35% ang shooting niya sa free throw. Kaya pinagtawanan siya ng mga teammate niya at sinabi niya na ayaw niya na sa 76ers at hindi siya maglalaro ng basketball hanggat hindi siya tinetrade. Kaya lang magmumulta si Ben ng $360,000 sa bawat laro nila na hindi siya maglalaro. So pagkatapos ng 54 games, si Ben ay nagmulta ng $19 million. Akalain mo bang hanggang ngayon, mas malaki ang naging multa ni Ben kumpara kay LeBron, Steph, Giannis, KD, Draymond at kahit pa pagsamasamahin mo ang buong Eastern players. Pag-usapan naman natin si Klay Thompson dahil ang binili niya sa kanyang pera ay binago nito ang buhay niya. Noong 2019, pagkatapos niya magkaroon ng injury, araw-araw ay napakahirap kay Klay mentally at physically. Ang ibig kong sabihin ay ang kanyang surgeries, 100 hours ng physical therapy. Lahat ng ito ay para maging okay ulit ang kanyang career. So para makatulong sa kanyang recovery, nag-decide si Klay na i-reward ang kanyang sarili. Bumili siya ng 73-foot-long na Aqua Powerboat na tinawag niyang The Splash Express. The water so much, and it was a dream of mine to own a boat one day. And when I signed my deal with the Warriors, I rewarded myself with one, and it's honestly changed my life. Just get out the water, go fishing, go diving, see the coastline, see Catalina, the Channel Islands. You never know when you need an escape plan, so it's nice to have a boat on hand. At ang bangkang ito ay mayroong kama, lounge area at kitchen area at nagkakahalaga ito ng mahigit sa $300,000. Pero iba naman si Jordan Clarkson dahil ginastos niya ang kanyang pera sa pag-transform ng kanyang katawan. Noong 2017, si Clarkson ay ordinary lang ang itsura. Clean cut, naka-shave at walang kahit isang tattoo sa kanyang katawan. Pero pagkatapos niya matrade sa Cubs, tapos nagkataon din na andun ang pinakamaraming tattoo sa NBA, si J.R. Smith. Mukhang naengganyo yata sa kanya si Clarkson dahil nung magsimula na ang season, paunti-unti nang nagkakaroon ng tattoo si Clarkson. Kaya nung patapos na ang season, napuno na ng tattoo ang buong katawan niya at gumasto si Clarkson ng $20,000 para sa kanyang mga tattoo. Mapunta naman tayo kay DeMar DeRozan kung paano siya gumastos ng pera. Kadalasan kasi ng mga NBA players, pagkakuha nila ng kanilang unang paycheck, talagang ginagastos nila ito para sa kanilang sarili. Pero si DeMar ay naisip na gumawa ng maganda para sa kanyang pamilya, kaya bumili siya ng 17 na VIP ticket para sa kanyang mga malapit na kaibigan at pamilya para sa pinakamasayang lugar sa mundo, ang Disneyland. Pero sa halip na magsaya si DeMar, sumakit yata ang ulo niya sa roller coaster. I think I took 70-something people to Disneyland. My whole family, they kids, friends. I'm getting anxiety thinking Listen, about that one. That's probably I say this to this day. When I see pictures from that day,
I'm not doing that. I'm not doing that. I'm not doing that He again. don't think about the good times that we had. He thinks Nah. about the bill he paid. Let you not know doing that that, was bro. up there and one of the biggest purchases. And, and he ain't even get into the hot dogs and the concessions. That's and how what I'm they, saying. At ang 70 VIP ticket na yun ay gumastos si DeMar ng $40,000. Hindi pa kasama dun ang mga pagkain, games, pati na ang mga private security. Nabudol yata siya ni Mickey Mouse dun na. Mabalik muna tayo kay LeBron dahil siya ay merong NBA cards na nagkakahalaga ng $1 million bawat isa. Noong 2003, nakuha niya ang kanyang pirmadong sariling rookie card tapos limited lang ito sa 23 pieces at ito ay may halaga na $22,000 bawat isa. Buti na lang tinago ito ni LeBron dahil after 20 years si LeBron na ang GOAT ng NBA at ang NBA cards na ito ay nagkakahalaga ngayon ng $10.4 million. Grabe, ang lupit no? Ngayon, tignan naman natin si Tony Parker na gumastos ng milyon para bumili ng sarili niyang kingdom. Noong 2022, bumalik siya sa kanila sa France tapos binili niya ang Chateau Saint Laurent, ang 21,000 square foot castle na mahigit 700,000 years old na. At ang lugar na ito ay napakalaki at kakailanganin mo ng mapa para libutin ito. Ito ay may 22 na kwarto, winery at meron din itong underground tunnel papunta sa ibang castle. Subalit ang pagtira dito ay hindi mura dahil gumastos lang naman si Tony dito ng $10 million. Grabe no, parang pang fairy tale ang bahay ni Parker. Ang susunod naman ay si Trae Young na may reputasyon na gumagastos ng milyon para sa jewelry. Nagsimula ito ng kanyang rookie season. Pagkatapos niya kasi madraft ng Hawks, winelcome siya sa city ng Atlanta ng isang legend na si Cuevo at binigyan siya ng malupit na chain. I want to show y'all probably my favorite chain. Quay got it for me my rookie year. It's like my welcome to Atlanta gift he gave me. It's a lot of diamonds in it. I ain't never really asked Quay what the details were. I don't want to get all into the details, but ito na ang simula ng isang ice tray dahil mula noon ay palagi na siyang bumibili ng mga alahas tulad ng diamond snowflake chain, boondocks piece, tapos akalain mo bang bumili rin siya ng diamond pendant na may Trae Young logo para sa kanyang mga teammates. Galante rin pala itong si Ice Cold Trae Young ah. Ngayon, si Dwayne Wade naman ay ginastos ang kanyang milyon sa pagko-customize ng yate. Noong 2014, si Dwayne ay naghahanap ng perfect spot para sa kanyang 32nd birthday party. Yung tipong napakagandang lugar at hindi malilimutan ng mga tao. Kaya ang ginawa niya ay nag-rent siya ng yate sa Miami, ang 130-foot luxury yate na tinatawag na Venetian Lady. Napakalupit ng yating ito. Meron itong 2 dance floor, bars, malupit na sound system. Lahat ng kailangan ni Dwayne ay nando na at gumasto siya ng $15,000 para rentahan ito. Pero mas lalo pa lumaki ang gastos ni Dwayne dahil sa pagko-customize niya nito para sa kanyang party. Binalutan niya ito ng D-Wade team decals at sa loob naman ay ginawa niyang Dwayne Wade lahat. Meron rin itong D-Wade birthday cake at gumasto siya ng $100,000 para sa kanyang birthday. Kaibigan, ganyan gumastos ng pera ang mga NBA stars. Kung nagustuhan mo ang ating video, baka magustuhan mo rin ang mga ito. Click mo na. Salamat!